Sa hirap at sa ginhawa, sa lungkot at ligaya, sa kalakasan at karamdaman. Ito ang pangako ng isang lalaki at babaeng pinagsama sa harap ng ating Panginoong Diyos bilang mag-asawa. Paano napatunayan ng mag-asawang Gatpuri at Nora Ignacio ang magkatuwang nilang pangako na itaguyod nila ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa, bilang ama at ina ng kanilang pamilya, at higit sa lahat bilang may tungkulin sa loob ng iglesia? Panoorin at pakinggan po natin dito sa programang where we listen to the different stories of our brethren that are inspired by faith. Ako po si kapatid na Gatpuri Ignacio Jr. Ako po si kapatid na Nora Ignacio, isang diakonesa. Ano po tungkulin ninyo? Ang gampanin ko po sa lokal ay isang obispo sa lokal po ng Sangandaan, sa distrito po ng Kamanaba. Matanong lang po namin, Kajun, ano pong pinagkakaabalahan po ninyo ngayon? Sa kasalukuyan po, ako po ay nagmamanufactured ng mga chandelier sa Malabon, ang aking talyer. Gaano na po katagal yung inyong hanap buhay? Matagal-tagal na rin po. Siguro ang edad ko po ay nasa 21 yata. mga 21 years old po ako noon. Kaya almost 50 years na. 50 years? Opo. Paano po nagsimula yung hanap buhay po ninyo na pagbuo ng mga chandeliers na? Nagsimula yun nung ako po ay driver ng aking kapatid na meron po siyang sinusupplyan ng mga produkto niyang mga steelworks. Naisip ko kung anong negosyo yung ginagawa niya na hindi ko pwedeng gayahin, kaya inisip ko naman chandelier. Kumbaga para hindi ho kayo maging magkakompetensya, Oo, gano'n. kundi maging magkasosyo pa ho kayo. Opo, halos magkatulong pa rin. Oo. So naisip niyo po yung pagbuo ng chandelier. Pagbuo ng chandelier. Teka po, when it comes to steelworks, kailangan talagang meron kayong knowledge tungkol dyan. Opo, sa pagdidisenyo. Apo. Pwede po ba naming malaman yung naabot ng inyong pinag-aralan? Ang naabot ko po mong pag-aaral, ako po ay nakapag-aral ng architecture sa MLQ University. Ngunit hindi ko naman siya tapos hanggang second year college lang. Bakit po hindi nyo natapos? Dahil medyo may kahirapan ng kabuhayan noon at yung pagpasok sa college, kaya naghanap buhay po ako bilang nagmamaneho driver ng aking kapatid. At doon nyo po naisip na simulan yung pagbuo ho Ng ng chandelier. chandelier. Opo. Madali ho ba yung pagsisimula ninyo dyan sa... May kahirapan din dahil una, naghanap ako ng talagang isang chandelier na pwede kong gayahin. Yun mga wrought iron, no? Doon kami nagsisimula yung paggawa sa yaring baka lang, mga tubular, yun. Yung mga layout. Mga layouts noon, yung pagdidisenyo. Gano'n. Tsaka ano ho yun, bakal. Ihuhulma ho yun eh. Inihulma ho yan eh. May mga Design. Design. At talagang kailangan po every detail. Di po ba? At talagang, kumbaga napag-isipan nyo rin po mabuti kung paano siya. Awa ng Diyos, napag-aralan ko pong mabuti. Kanora, matanong lang po namin, baga ano pong bilang may bahay ng Kajun, ano po yung bahagi ninyo sa pagtatagumpay din? Kasi, syempre, meron din bahagi ang may bahay kapag ka nagtagumpay ang asawang lalaki, di ba? Ang sa akin naman ay tumutulong ako sa mga paghahanda ng mga materyales. Nagpapasahod ako. Ako yung gumagawa ng mga perol at pasahod ng tao. Kumbaga naging mabuting katuwang ho talaga kayo ng Kajun. Hindi lang ho sa tahanan,
kundi maging sa inyong pinagkakakitaan din po. Ilan po ang anak ninyo? 3 po ang anak namin. Ang panganay namin lalaki, Mhm. doon sila sa lokal ng Project po. Project 4. Mhm. Ang dalawa ko ng mga anak kasama namin sa negosyo, Mhm. si Norlinda. At yung bunso namin nasa Chicago, Illinois. Mhm. Bilang diakonesa naman siya. At ang kanyang asawa ay isang pangulong diakon. Hmm, kumbaga, kayo po ay obispo sa lokal. Opo. Mga anak po ninyo, mga may tungkulin din. Opo. Di po ba? Ano po yung naituro ninyo sa inyong mga anak na ito yung hinding-hindi nila nalilimutan? Mula ng pagkabata nila, sinanay na namin sila sa paghawak ng tungkulin sa pagsamba ng kabataan. Sila ay naging mga aawit, kagawad sa pagsamba ng kabataan hanggang marating nila yung nagkakaedad na kapisan ng binhi hanggang sa kadiwa. Meron silang tungkulin. At ang hindi nila pinabayaan yung pagiging mga aawit nila. Yun ang naibahagi namin sa kanila kasabay ng paggabay sa kanilang mga pag-aaral. Sino po ang naging inspirasyon ninyo sa pagdadala ng inyong hanap buhay at maging sa pagdadala po ng inyong sambahan? Ang inspirasyon ko unang-una yung kaloob sa akin ng Diyos. Tungkulin. Na talagang biyaya. Nung magkaroon ako ng tungkulin, bago pa yon, tsaka no, naging pamunuan. At ngayon po naging obispo. Malaking biyaya. Paano niyo po tinanaw yung mga biyayang yun? Yun po ay pinikilala kong awa sa akin ng Diyos. Biyaya sa aming pamilya. Gabay namin sa araw-araw ng aming pamumuhay sa pagdadala namin ng tungkulin, maging sa aming paghahanap buhay. Naging biyaya sa amin ng Diyos yung hindi namin pinabayaan ang aming tungkulin. Kahit nagkaroon kami ng mabibigat na suliranin, problema. Ano po yung hindi ninyo pinabayaan noon? Nung mga pagkakataon Nung panahon na yun, talagang lumuluha kami pero hindi namin binitiwan kami mag-asawa, maging ang aming mga anak. Yung pagtupad ng aming tungkulin. Dahil doon kami kumukuha ng lakas, sigla, tibay at pag-asa. Yun lang ho ba yung ibinigay ng Diyos sa inyong pagsubok? Meron pa po noong siguro dahil po sa nagkakaedad na po ako, maraming ginagawa, may mga gampanin. Humina ang resistensya ko at nagkaroon ako ng karamdamang mabigat. Ako po ay nagkaroon ng stroke noong taong 2017. Yun, halos 2 taon. Nasa bahay lang ako. Nagpapagaling. Halos hinang-hina ang katawan ko. Pero hindi ko mapabayaan yun yung kahit may sakit ako, linggo-linggo o halos araw-araw nasa kapilya ako. Nagpapakita ako doon, hindi man ako hanapan ng mabibigat na tungkulin, pero andun ako, dumadalo ko ng gawain, dumadalo ko ng pulong. Unti-unti halos nawawala yung karamdaman ko, muli lumalakas ako hanggang makatupad na ako ng tungkulin. Katuwang ko ang Nora, siya ay diakonesa, tinutulungan niya ako sa pagtupad ko ng tungkulin. Maging ang aking mga anak, minsan sila ang naghahatid sa akin sa kapilya, inaalalayan nila ako. Yan ang ipinagpapasalamat ko sa aking
sa ating dakilang Diyos na hindi niya ka pinabayaan. Mahirap po yun. Halos patay ang kalahati mong katawan. Halos hindi ka nga makalakad at saka kung lumalakad ka man, para kang bubuwal. Ano po ang kinapitan nyo ng mga pagkakataong iyon? Kasi, siyempre, may sakit kayo at pagka na-stroke ka, kumbaga yung iba, ang isipan ng iba, papunta na doon sa tail end ng diba? Ano po yung naging paninindigan yun? Ang aking naging matibay na paninindigan dahil nga meron kaming panata ng aking may bahay, hindi namin pinabayaan yung pagpapanata namin. Maging sa pagpapahid ng langis halos tuwing linggo, nararamdaman namin yung sagot ng ating dakilang Diyos na pinalalakas niya ako, pinagagaling niya ako hanggang makatupad na ako sa banal kong gampanin. Dumating ang hirap at pagkakasakit, subalit hindi sila nahadlangan ng mga ito at patuloy nilang itinaguyod ang pagtupad ng kanilang tungkulin. Nanalangin ako noon. Ang panalangin talaga, yan naman ang natin paglapit sa Diyos eh. Wala naman tayong hihilingin sa iba kundi pagalingin siya, makatupad uli siya ng kanyang tungkulin. Lagi ko siyang sinasamahan, hindi ko sa iniiwanan. Kasi kami lang namin yung nasa bahay. Kaya lagi kami nagkakakwentuhan. Yan, binigay naman sa amin ng Ama yung mga mararamdaman ng pag nagpapanata ka, nananalangin. Nararamdaman namin yung pagsama ng Diyos sa amin. Alam namin, binibigay ng Diyos yung panalangin namin. Kasi yung panahon na yon nung nangyari sa kanya, hindi ka, sa sarili mo nanghihina ka kasi kasama mo siya araw-araw eh. Pero hindi mo pwede pakita sa kanya eh. Na pati ako, manghihina siya. Kaya dapat palakasin ko siya. Kasi pag nanghihina sa pati ako, nanghihina din eh. Kaya dapat di ko pakita sa kanya na nanghihina ako. Dapat makita niya nung tinutulungan ko siya, malakas ako, para pati siya lumakas. Pagagalingin ka ng Diyos kasi kailangan ka pa sa lokal, sabi kong ganun. Kaya dapat magpagaling ka, magpalakas ka. Yan ang lagi sinasabi sa kanya. Eh, sinasagot niya, oo nga eh, sabi niya. Kasi yung gampanin mo sa lokal, mabigat yan, sabi kong ganun. Kailangan, kaya dapat magpalakas ka. Kumbaga, hindi nyo pinakita sa kanila na apektado kayo doon sa kanilang karamdaman. Naramdaman ko naman na unti-unti siya lumalakas kasi lagi niya sinasabi na gusto kong tumupad. Eh, magpalakas ka, sabi kong gano'n. Ibibigay naman ng Diyos sa iyan eh. Ngayon po, di ba, yung mga anak ninyo, may mga pamilya na. May pagkakataon po ba na yun din isinasalin ninyo sa inyong mga anak? Sa aming mga anak, lagi namin silang kinakamusta. Lagi namin silang, pag may problema, lumalapit sila sa amin. Pinapayuhan namin. Eh, nakakatuwa naman lahat sila, pati mga apo namin, mayroong mga tungkulin. Lagi namin ginagabayan hanggang kaya namin. Sumusunod naman, kasi ilan namin yung pwede namin sabihin sa kanila kundi lagi mo silang papangaralan. Dahil sila naman yung isang babae namin laging kasama. Pag nagkukwentuhan kami, nagkukwento sa ng problema, pinagpapayuhan namin siya. Ilang taon na po kayong kasama? 48. 48 years. 48 years na ang marriage ninyo. 50 years yung Pinaghahandaan. buhay ninyo, no? Opo. Ayun, paano nyo po na-maintain yun? Kasi 50 years hindi yung madali yun. Opo. Unang-una, naging matyaga ako. Minahal ko yung tungkulin ko. Dahil ito naman talagang mahirap din na hanap buhay. Kaya minahal ko yan. Lahat ng
pagsisikap ginawa ko para maitaguyod ko yung paggawa ng chandelier. Basta maging matyaga ka lang at lagi mo siyang bibigyan ng mga puhunan para magkaroon man ng kagipitan tungkol sa materyales. Meron kang nakalaang stock nakatabi sa talyer para tuloy-tuloy pa rin ang paggawa. Kung tumaas ba ng presyo nito, meron ka pa namang makukuha ang materyales sa talyer na in-stock mo. Ganun. At what point na nasabi ninyong okay na tong hanap buhay ko? Masasabi kong matatag na rin yung aming hanap buhay. Unang-una nga, dahil sa tulong ng ating dakilang Diyos, yung paggabay niya, at naisalin ko na rin sa aking mga anak kung sakasakaling mawala man ako, pwede sila ang magpatuloy ng sinimulan naming hanap buhay ng aking kabiyak. Kaya na nila kahit medyo magpahinga muna ako o papagod ako o magkasakit ako o mawala ako, pwede na nilang ipagpatuloy yun. Ang maipapayo ko sa nagsisimula pa lang bumuo ng pamilya at nagsisimula pa lang mag-isip ng hanap buhay, yung una, ipagmakaawa natin sa Diyos yung gagawin nating hanap buhay na sana gabayan tayo, ipaisip sa atin ng Diyos kung ano yung mga dapat nating gawin. Kasabay nun, huwag nating pababayaan yung tungkulin natin sa loob ng iglesia para tayo ay nagagabayan lagi ng pamamahala. Daman-daman naman natin yung gabay ng pamamahala sa atin na sa kada pagsamba natin, itinuturo sa atin kung ano yung mainam para sa ating paggawa sa araw-araw, lalong-lalo na para doon sa pagbubuo ng pamilya, para sa magiging maanak natin, kung paano natin sila tutulungan. At ang mahalaga, kumapit tayo, huwag natin pabayaan yung tungkulin natin na ating ginagampanan sa ating pagtupad ng tungkulin. Yung mga nag-uumpisa at mag-asawa na, siguro yung pagtitiis sa bilang mag-asawa, dapat laging Kakaunawaan. may unawaan. Kasi mahalaga yung nag-uusap sila, kung may suliranin, dapat pag-uusapan nila. Higit sa lahat, mananalangin, hihingi sa Panginoon Diyos, magmakaawa sila para sa buo nilang pamilya, maging payapa ang kanilang mga buhay. At saka yung tungkulin, huwag nilang pababayaan kasi ito ang gabi natin eh. Mahirap pag wala tayong tungkulin eh. Kasi yan ang laging nating inaano na dapat lagi tayong may tungkulin. Kasi diyan mo mararamdaman ang pagsama ng Diyos eh. Minsan kinakapos ka rin, pero dapat kayong mag-asawa, nakakaunawaan, hindi magiging dahilan yun na dahil wala kayo, mag-aaway kayo. Dapat laging nakakaunawaan, yun ilalapit mo sa Diyos kung ano dapat natin gawin. Na, di ba, masaya kung kahit wala kang pera, kayong dalawang mag-asawa, nakakaunawaan. Tutulungan ko asawa ko sa kanyang mga gampanin sa lokal. Di sa lahat, ang tungkulin ko, hindi ko pababayaan na tumupad ng pagka-diakonesa at saka yung gampanin namin sa kapilya, hindi namin pababayaan hanggang tumanda kaming mag-asawa. Magkasama kaming tutupad. Nagpapasalamat po ako ng marami dahil meron tayong pamamahala na totoong mapagmalasakit. Lagi tayong ginagabayan, lagi tayong inaalalayan, at yung payo nila sa mga panahon ng ating pagkakatipon o pagsamba, laging naandun ang pagtulong ng namamahala sa atin, maging sa bawat sambahayan, sa bawat pamilya, at sa ating mga apo hanggang sa ating mga anak at saka apu-apuhan. Huwag natin pababayaan yun, lalo na
yung pagdadala nila ng tungkulin. Salamat ng marami sa ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Manalo sa pagmamahal nyo sa amin. At kayo po, mahal na mahal namin kayo. Ipinangangako ko po kay Eduardo Manalo sa ating tagapamahala na lalo ko pang pag-iibayuhin ang pagtupad ng aking tungkulin sa kabila ng ako ay may karamdaman. Lagi akong papasakop sa pamamaha sa inyo, sa lokal. Magiging mabuti ang katuwang ng aming pastor at ng mga manggagawa. Ano man ang mga sitwasyon na kanilang naranasan, ito ang nagpatatag sa mag-asawa sa pagtataguyod ng kanilang sambahayan at ng kanilang tungkulin. Nagpatatag sa pangako nila sa ating Panginoong Diyos, nagpatatag sa pangako nila sa isa't isa. Ako po ang kapatid na Henry Gabriel at ito ang programang where we listen to the different stories of our brethren that are inspired by faith. Matibay ang pag-asa sa kaligtasan.